sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. At pagkatapos nito, nalagot ang kanyang hininga. That's in Lucas 23, verse 46. Ano po ang alas na asumaton? Ano po ang makita natin? Sana, kapag ultimo na dinistorya ni Jesus dito sa cross, bago siya namatay. Tulo lang po na bagay ang gusto ko i-share. Una, Jesus' final word. Jesus called out with a loud voice. Malakas na boses. They told that, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. These words, si Jesus, talagang mapinasa siya sa Biblia in the Santo. Take note, during the time of Christ, hindi pa kumpito ang Biblia. Wala pang New Testament. Kada malipay na sila, kung di pa sila usad na panin, usad na chapter sa Bible. So, in last word ni Jesus is taken, usad din sa mga ginsurat ni David, sa Psalm chapter 31, verse 5, into your hands I commit my spirit. So, quoted ni Jesus sa Psalm 31, verse 5. Kaya ba, mas kinabot tayo ng bata, a Jewish boy, na-memorize din na passage kasi this is an evening prayer. Para sa mga Hudyo, ito ay isang panalangin bago sila matulog. O yan na, araw lang po kita, bago kita matulog. Nag-pray man, nag-sabi kita, Ginoo, sa iyo, binatugyan namin namin ng mabuhay. So, this is a familiar verse para sa mga Hudyo sa ito na panahon. Kaya hindi na sa nila surpresa kung kinsabi na rin ni Jesus. Kaya lang dinagdagan niya si Father. Ano? Sa Psalm, sabi dito, into your hands I commit my spirit. Sa Luke, sabi dito, Father, into your hands I commit my spirit. They are part of, yun, sabi ko, part of the prayer because daily by the both Jews. So, naroon po ang aking sarili word. Notice, una, gusto ko ipakita sa iyo, notice the loud voice. Dili ni istorya sa tao na mamamatay na nanatiyos na pagkitawa. Sabi nila, in a loud voice, gusto sabihin, nagtiyos si Jesus sa krus, yes, pero kontrolado niya ang sitwasyon. Paano siya makasiyang pa sa pusong na Moses? Kanda na may siyang na kayo sa pusong na Moses. May gusto siya ipaara. May gusto siya isabi sa nila, pag-kong niya sa Salmo ni David. But Jesus seems determined that his final words be heard. Gusto niya, na may mga ultimo na sumakot ng babagyan sa magdo nagapalibot sa cross. His words are firm and confident. Sugat sa itong sitwasyon. Dami nga po na niya pagwala, kaganiya pagtuot ng kumpiyansa. So, pamira mga words po na nagsabi sa mga previous speakers. Mula sa first word, hasta sa sixth word. So gusto ko lang po i-share. Let us examine three aspects of the seventh word of Jesus on the cross. One, this is a word of intimacy. Ito ay salita ng pagiging close nila ng kanyang ama. Kasi sabi niya, Father, Ama. Kita po ng mga Pilipino, ito kitang unique. Unique sa Pilipino niya. Unique sa Pilipino. Ito kita si mga terms na Pilipino lang. Halimbawa, yung po at opo. Wala sa ibang bansa. Diba? Ali pa. Hindi na kita sa Pilipinas na mas figurang na ang tao. Mura ng tao, lalaki. Ha? Pero ginatawag yapon nato kasi yung boy, ulolo, boy. Ay, nasala. Murang na pero boy, di hapon. Di ba? Sa Pilipinas lang nila. Oh, di ba kita ginatawag? Tiya baby, auntie baby, lula baby. Ay, kita sa Pilipinas lang nila. Pero that's words of intimacy. Ang yan natin pagpakita na close na nila. Kaya ginatawag natin sila sa ilang palayaw. Here, Jesus, when He said, Father,
That's a word of intimacy. Kaya nga po kita, ditukuan kita ni Jesus sa pag-ampo. Kaya lang minsan ang ating pag-ampo, wala na siyang intimacy sa Ginoo. Ditukuan kita ni Jesus, sabi niya, when you pray, pray like this. Ama namin, na nasa langit ka. Ama, that's a word of intimacy. Close. Tanong, close ka ba sa iyong Diyos? Number 2, Father, into your hands I commit my spirit. This is a word of trust. Ito ay salita ng pagtitiwala. Kaya nga sabi sa ko kanina sa mensahe, ito kawatan dito sa cross. Grabe niya tiwala. Kaya Jesus, kadiligin sayang ni Jesus ang niya tiwala. Kaya pag sabi niya, Jesus, lutuwa ko kung natin ka na sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, niyan mismo, ora mismo, kaupo ikaw sa paraiso. Nano kaya nakasabi sa Jesus? Kaya nagtiwala siya na iya pagsabi dito sa kawatan, gin-confirm, gin-ratify sa iya Ama na sa langit. Mga kamangod, pagsabi ni Jesus, Ama, sa iyo mga kamangod, ginagtugyan po. That's a word of trust. Ano nga sa ato, with the dugay na o bago pagka na Kristiyano, sing ano kakusog, sing ano kadako, ani mo pagtitiwala sa Diyos. Jesus displayed His trust to His Father maski adan na sa kamatayon. Kita daw, jutay lang na pagtiyos, maski wala na kitang tiwala sa Diyos. Nagundungan ko doon, dito istorya baga, may nahulog, mga proclaimer. Nahulog siya, pagkahulog niya, nakapitay siya sa sanga. Sige siya, sabi niya, somebody up there, please help me. Anybody up there, please help me. Buligyan mo. Buligyan mo. Wala na sabat, sabi niya, Lord, help me. God, help me. Father, help me. Tawag niya ng Diyos. Tawag niya ng sabat. Sabi niya, anak, ari. Sino naman? Tawag mo ako ang Diyos. Ay, salamat. Lord, salamat. Kaya na ka. Ligtas mo ang Panginoon. Kaya sabi sa Diyos, niligtas ko ikaw. Buhit na ligtas sa sana. Dahil sigurado niligtas ko ikaw. Sabat sa tao mo. Ikaw pa man nila sa ikaw. Hindi ba na makabulig sa ako? Sinano kadako ang pagtiwala nato sa Diyos. Na maski si David sabi niya, maski ako magalakaw, latas, sa walog, sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan kung sa kadautan, kay siya nagkabal ka na. Ang imong bakas, ang imong tungkol, kini nagapaligod ka na. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Sinano kadako ang atong pagtiwala sa Ginoo. Na mas inano ng sitwasyon na atong ginagayan, inano man katulong ang sitwasyon, inano man kapugat ang problema, parehas ka ni Jesus, magsasabi kita, Ama ko, sa iyo, inatugyan ko ang atong buhay. That's a word of trust. Trust. It's a word of surrender. Ito ay salita ng pagsuko. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. It's a word of surrender. Salita ng pagsuko. Nasabi ko na sa una, I will not belabor last Sunday, gin-explain ko na, di ba? Yung pagsuko. So I hope you understand. Na ang sabi ni Jesus dito sa cross, pinapagsabi na, Ama ko sa iyo mga kamay, inihabilin ko ang aking espiritu. Una, yan po ay salita ng pagiging close nila ng kanyang Ama. Yan po ay salita ng pagtitiwala at yan po ay salita ng pagsuko. As I close, iwas-iwasan na siguro nakapatid ako sa yung podcast to drive home the point. Iwas-iwasan na tribo. Kakaiba sila. Sa ibang tribo, tanan ng mga lalaki, para masabi na binata na,
or talagang lalaki na, pwede na magpamilya, pwede na mag-asawa, kinanglan mag-agi sa usad na baptism. Ang baptism is sugad sa ni. Ang lalaki, siyempre, nagbibinata, yung sabi niya, gusto ko na magkila. Sabi yun sa naman, ang atong pagkakaroon din, dapat mapatunayan pa na ang inyong kaisog. So, dinadala dito sa forest, sa gubat, at doon siya hanggang pag-umaga. The whole night, lahat na itong parang kapulan-pulan kag bituon, madulong-dulong, dadalahon siya dito sa Iyama, dito sa Kadlagan, kagbabayanan siya dito. Kadamuhan sa mga lalaki, dili na nagabalik, dili kaya. May isang lalaki, sabi niya, Papa, gusto ko na mapatunayan na akong binata na. Sabi sa nama, umagsunod ka sa akong pagkaran. Dinala sa nama, ang iyanak, dito sa Kadlagan. Binayaan dito, nagkabutan dulog, bunuhat-log ng bata. Pag ina-imagine sa bata, pagkakata may katakin siya na sawa, o kaya may liyon, o kaya may tigli. Mga maisog na hayop sa bubaro na pwede siyang silahon. Kailan sabi niya, patunayan ko na talaga maisog ako. Basta na nagkumanggang kung ano naman ng iya babatian. Huwag na siya, nagpunod na siya. Sabi niya, ipabayaan ako sa nato na. Ari ka nung bitin. Ari ka naman ako na. Basta na nagbaga na. Pinapagay ng araw na ang kabawa at sa nagulog. So pag natulog ng bata natulog. Pagpatanin, pag mabawa na. Pagpaglingi niya, sa iya patalibot. Nakita niya niya, ha? Talagang sa siya, sabi niya, Papa, salamat kay dinsundo mo ako. Sabi sa nama, anak, wala ikaw pagsundo. Isa buong gabi, na ari ka din, na sa isip mo, sulusulo ka. Ari ako, kaupo mo. Sugat ko sana si Jesus. So, ibayaran siya sa ama dito sa sabi dito sa pagka-word. Actually, kinahanglan niya ito ma-experience siya. Kaya kinahanglan niya, bayaan talaga siya. Grabe ang kasalanan, ato siya yatanan eh. Ato siya yatanan ng kasalanan sa kanan na tao, sa entero kalibutan, past, present, future, population of the world. Pero pagkatapos sa ito, nakadulog sa cross, si Kristo nagsabi, I will be with you always up to the end of the age. Kasama ko kayo, kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng daigdig. And henceforth, umpisa sa ito, hasta yan na, hasta tuwas, si Jesus, kaupog nato, maski pa sa kunano ang ato ahilan. Father, into your hands, I commit my spirit. Sana, this is my personal prayer. And sana maging prayer din natin. Kasi maabot ang panahon, maabot ang pagkatayo, pares kang Kristo. Sana, in the moment of death, kung naanan na ako sa di ka pa tayo kung saan sa masabi ko, Panginoon, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking spirit. Let us pray. Lord, we thank